Kasi sa totoo lang ha, yung mga nagsasabi dito na parang okay si Bam, no. Bam is stupid. Hindi sila patriotic eh. Kasi in order to make themselves smell good, look good, willing sila na i-trash yung ano no, yung foundation ng mga institutions natin. Willing silang pagmukhain na mahina ang isang agency just so magmukha silang bibo. Mhm. 'Di ba? Dito na papasok yung good governance na pinag-uusapan natin. Exactly. 'Di ba? Correct. Kasi 'di ba, lagi niyo sinasabi ang basis niyo sa pagboto ay good governance. Is it good governance kung hindi mo kayang i-relay sa tamang agency yung nagsusumbong sa'yo? Oo. Kuya Miko, napansin ko yung t-shirt mo, no? Hanggang ngayon, Medyo ano na pala, body fit na pala siya. I'm sorry. Anong size ba to? Ito ata yung medium. Ayan. So, good governance. Oo. Una, nakikita dito yung pagiging politiko ni Bam Oo. Aquino. Kasi, kung ikaw talaga good governance, ay wag nyo na akong i-mention dyan. Wag nyo na akong i-mention dyan. Punta kayo sa NBI, punta kayo sa CIDG, kung saan pa yung agency, doon na kayo magsumbong. Wag nyo na akong i-mention kasi hindi ko yung trabaho. Ganun ang ganun ang sinasabi yung good governance. You don't want to take credit. Kasi dapat ang may credit dito, yung buong gobyerno. Oo. Because it's working and you know how to direct yung tamang agency. Kung if gusto mo gumawa ng batas, o sige doon ka kay Bam. Pero at the end of the day, dapat hindi ka nabibigyan ng credit na pangalan mo. Oo. 'Di ba? Oo. So ngayon, pangalawa is yung tama yung sinasabi ni Madam. Si Bam mahilig sa ganito eh. Oo. For the sake na kunin niya yung credit sa free tertiary education, kaya niyang apakan si Recto na siya ang primary author. Correct. Oo. At ganun din ang ginagawa niya dito. Oo. Para So, and magkaroon... there's no honor in that. So, that is why, sasabihin ba, ay, hindi mo kasing disente si Bob. Hindi nagmumura. Oo. Hindi crass magsalita. Pero yung actions niya, Yes. balahura. 'Di ba? Yung actions niya balahura. Isipin mo kung anong naramdaman ni Recto during the time na sila sabi mo, ikaw ang ama ng free tertiary education, when in fact ako nagsulat niyan. Ito ang nakakapagtaka. Why? Kasi kahit i-deny nyo na Unipink na, kahit i-deny nyo, bakit papayag ang isang Marcos na yung agency niya ay apakan ng isang Aquino? Na for the sake nga, na tumaas ang tingin sa mga Aquino, sa isang Bam Aquino, willing ka na yung tao mo na si John Vic at ang ano niya, ang mga agency mo na dapat nag-handle niyan, si Bam Aquino ang ibabalandaran yung pangalan. Sabi ni Tita Nessie, Miss Joey, ano masasabi mo doon sa palabas ni John Vic na may bagong shooting threat last night sa Bicol, napigilan dahil sa tip ni Bam Aquino? Alam mo na ba ito, Kuya Miko? Nabasa ko pa lang. Eto, gusto mo pakinggan yung press conference ni, Sige. Tangina, matatawa ka talaga. Eto na, wait. Ayan. Nag-press conference si Auntie mo John Vic. So ngayon, si Ate mo John Vic merong claim. Ayan. Shooting sa Leyte also. Let me give you the background. Okay. At 8 o'clock last night, Senator Bam Aquino called me up and gave me a tip that there was chatter in Tacloban that there was an impending mass shooting that was about to occur. I immediately referred it to the CIDG, which did an investigation. And here are the results of the investigation. Okay? Hindi marinig? Niyuko pa ako. Wala bang... Oh, okay na? Okay na? Hindi pwede lang. Okay, ang gist ay mayroon naman daw na school shooting, pero na-preempt dahil sa Kay Bam. dahil kay uncle mo ba? Ang ama ng free tertiary education. Oo. Okay. This is a teachable moment when we
this is a teachable moment on how we sharpen our political sensibilities. Ito nga yung sinasabi ko sa inyo na kailangan mong makinig sa sinasabi ng mainstream media. Kasi dapat alam mo kung ano yung bullshit na ipapakain nila sa atin. 'Di ba? Alam mo dapat kung ano yung bullshit na ipapakain nila sa atin. Wow, talaga? Biglang si Bam Aquino nagkaroon ng tip. Talaga ba? At sa kanya talaga manggagaling yung information. Tapos biglang, I mean, if it is a tip coming, probably someone tipped the office of Bam Aquino, and then Bam Aquino called the authorities for it. Ganon. So parang, but the way they are presenting it, it is as if Bam Aquino was the one who was able to, naka-receive kami ng tip sa office ni Bam Aquino, kineso, ganyan, na parang baga, what they wanted to show, the BS that they want to feed us is, Bam Aquino is so hands-on, na nalaman niya kung ano nangyari sa Tacloban. 'Di ba? Nalaman niya kung what's going on there. And that's not part of the job of a legislator. Hindi ka naman executive eh. 'Di ba? So parang alam mo na parang machinery is being used here. John Vic is mamshies. 'Di ba, what am I telling you? That Bam is mamshies, 'di ba? Bam is mamshies. Sino ang nag-introduce sa audience kay Bam Aquino diyan sa press conference na yan? John Vic Remulla. So, that is the relationship that we have to watch out for. Align si John Vic kay Ma'am Shi. Bam Aquino, who has a questionable election result in 2025, in a Marcos presidency. 'Di ba? Ano yan? Bakit binubongga ni John Vic ang isang Aquino sa isang press con? 'Di ba? So, this is the you really have to sharpen your political sensibilities here. 'Di ba? Kasi parang makita mo parang, tong unang red flag dito. Wow, talaga number 2 si Bam sa isang election under Marcos administration. Number 2 si Bam Aquino. Number 2 ang isang Aquino. With all the survey. With all the survey na hindi naman siya lumalabas bilang number 2 except sa survey ng Publicus Asia. 'Di ba? Okay, that's number 1. Number 2, etong pangalawa ngayon. Okay? Bakit bigla-bigla si Uncle mo Bam ay ibinibida ng DILG Secretary? At ang DILG Secretary ay isang tao ng Malacanang, of course, na malala. 'Diba? So, makita mo talaga, this is a sponsored, sponsored pabango. This is a sponsored pabango. And then, aside from that, it is structurally questionable. Hindi ko naman sinasabi na totally impossible to, no? Pero parang the timing is so off tangent. Nagbibida masyado. Yun yung dating. Sobrang pagbibida tong nangyayaring to. Ayan. Kasi, syempre, parang sobrang sobrang timing. Kailangan ng mga pinks. Ng liberal ng ganitong kasi napupukpok nga si Kiko Pangilinan dahil doon sa ginawa niyang batas. So, syempre, naman talaga parang nakakaduda naman kung si Kiko Pangilinan ang magiging muka nitong kwento na to. Hindi naghanap sila ng iba. Kumbaga, very beneficial masyado. Yes. Very beneficial self-serving. It's a good thing that you pointed that out. Kasi, diyan mo talaga maaamoy yung mga political interest nila. Parang, putang masyado namang self-serving to na, wow, talaga, ikaw talaga ba? Ngayon, the more na, okay, pwede sabi tama si Madam pwede itong mangyari. Pero, the more na kailangan nating maghingi ng more information and evidence. Kasi kung kunwari, it can happen that way, na ganun lang kadali. Wow, na-figure out ni Bam. Putang ina mo, bakit hindi mo ma-figure out yung mga drug syndicate, mga addict, yung iba pang mga crimes na, di ba? Na you can actually prevent it. Meron ka palang superpowers na ganyan, putang ina mo ka. Di ba?
So ngayon, yun, parang ang tanong dito, asan yung ebidensya? Anong ginawa doon sa na-prevent? Kasi dapat iniharap na yun sa DSWD agad. Kung may mga ganong mentality na ba yung bata. So, sobrang kulang nung kwento. Tsaka how did they know na, hindi kasi natin napanood yung press conference baka nagbigay ng details doon. Pero, that is something that I would like to know, na parang, how did you know that you were able to preempt it? Diba? At anong ginawa nyo? Kasi nagkaroon na ng investigation and everything. Ano pa ang mga ginawa nyo? And, bam, ang susunod mo dyan, dapat, ano ang gagawin mo para, actually, magandang batas, paano nyo mape-prevent ang mga ganitong bagay-bagay? Maliban sa babaguhin yung batas, kasi nakikita nga yung negative effect nito sa kabataan, how can we further prevent ang mga ganitong bagay? Magkakaroon ba tayo ng mga channels sa school pa lang na yung mga nakakakita sa GC pwede na silang mag-report sa school pa lang, and then the school will report to the PNP and everything, yung mga ganong sistema. Yan ang trabaho mo, Bam. Hindi ang trabaho mo hindi yung magbigay ng tip or whatsoever. There's nothing impressive about it. Well, I'm glad that Kuya Miko pointed it out kasi it is also leading us to the blurring of lines ng mga branches of government natin. And the lines cannot be blurred. Okay? Hindi kasi yung po pwede magko-crossover ka na, legislator ka, tapos bigla kang eksena dyan sa executive na ay, meron ko susumbong na krimen. Kasi, hindi ko sinasabi na bawal si Bam na gawin yon. Ang sinasabi ko is that, how can we, the point of having three branches of government is to check and balance the power. Okay? Pagkatapos, parang, ang tawag doon, senador ako, nagbigay ako ng tip, kineso, ganyan. There is something wrong here. Kasi parang, bakit mas efficient ka pa, Bam, na mag-prevent ng ganyan kesa doon sa executive department? 'Di ba? May mga underlying structural issues siya. 'Di ba? So it is not impressive at all. In the expense of the executive, you would want Bam to look like he knows, he is very good. 'Di ba? And if you're going to step back and look at our institution, our government institution, is it strengthening our branches of government? It is not. Kasi why does it take a senator na magganyan-ganyan para ma-preempt mo ang isang shooting? Kasi it's supposed to be within the realm of the executive department. Tapos biglang ibibida mo, sinabi ng senador na, kasi ganito, nagbigay ng tip, kineso, so na-preempt yung krimen, yung kriminalidad, ayan. So, hindi siya, if you are a true patriot, if you are a true gamer toons, Miss Joy, bakit ganon? DDH, sobrang tanga, ha. O ayan, binasa ko na ha, wag paulit-ulit, wag kang mag-spam, wag mag-spam please. Ayan. Sabi ni Bridex, exactly, arrogation of power, still usurpation. And it is not healthy. If we want to build a nation with reliable governmental institution, you're not going to do that. Kasi sa totoo lang ha, yung mga nagsasabi dito na parang okay si Bam, no. Bam is stupid. Hindi sila patriotic eh. Kasi in order to make themselves smell good, look good, willing sila na i-trash yung yung foundation ng mga institutions natin. Willing silang pagmukhain na mahina ang isang agency just so magmukha silang bibo. 'Di ba? Dito napapasok yung good governance na pinag-uusapan natin. Exactly. Diba? Kasi, correct. Kasi, 'di ba, lagi niyo sinasabi ang basis nyo sa pagboto ay good governance. Is it good governance kung hindi mo kayang i-relay sa tamang agency yung nagsusumbong sa'yo? Kuya Miko, napansin ko yung t-shirt mo, no? Hanggang ngayon. Medyo na pala, body fit na pala siya. I'm sorry. Anong size ba to? Ito ata yung medium. Ayan. So,
good governance. Oo. Una, nakikita dito yung pagiging politiko ni Bam Oo. Aquino. Kasi, kung ikaw talaga good governance, ay wag nyo na akong i-mention dyan. Wag nyo na akong i-mention dyan. Punta kayo sa NBI, punta kayo sa CIDG, kung saan pa yung agency, doon na kayo magsumbong. Wag nyo na akong i-mention kasi hindi ko yung trabaho. Ganun ang ganun ang sinasabi yung good governance. You don't want to take credit. Kasi dapat ang may credit dito yung buong gobyerno. Oo. Because it's working and you know how to direct yung tamang agency. Kung if gusto mo gumawa ng batas, o sige doon ka kay Bam. Pero Oo. at the end of the day, dapat hindi ka nabibigyan ng credit na pangalan mo. Oo. 'Di ba? Oo. So ngayon, pangalawa is yung tama yung sinasabi ni Madam. Si Bam mahilig sa ganito eh. Oo. For the sake na kunin niya yung credit sa free tertiary education, kaya niyang apakan si Recto na siya ang primary author. Correct. Oo. At ganun din ang ginagawa niya dito. Oo. Para So, and there's no honor in that. So, Mm. that is why sasabihin ba, ay, hindi mo kasing disente si Bob. Hindi nagmumura. Oo. Hindi crass magsalita. Pero yung actions niya, Yes. balahura. 'Di ba? Yung actions niya balahura. Isipin mo kung anong naramdaman ni Recto during the time na sila sabi mo, ikaw ang ama ng free tertiary education, when in fact ako nagsulat niyan. Ito ang nakakapagtaka. Why? Kasi kahit i-deny nyo na Unipink na, kahit i-deny nyo, bakit papayag ang isang Marcos na yung agency niya ay apakan ng isang Aquino? Na for the sake nga, na tumaas ang tingin sa mga Aquino, sa isang Bam Aquino, willing ka na yung tao mo na si John Vic at ang mga agency mo na dapat nag-handle niyan, si Bam Aquino ang ibabalandaran yung pangalan. Okay? So yung mga in denial pa lang na nagsasabing hindi nagko-collab itong liberal at ang mga Marcos, dito na kayo. Kasi kung ako yung Marcos, tas inapak-apakan nyo kami ng sobrang tagal, ay, di ba? Iko-call out ko pa kayo. Hindi mo trabaho yan, Bam. Correct. Ayun, sabi ni Floren, Miss Joey, mas kapanipaniwala pa siguro kung sinabi ni John Wick na hindi si Bam ang nag-tip sa kanila. Kaso gustong i-epal si Bam. Exactly. Yung alam mo na papunta talaga dun yung direction eh. Gusto nyo talaga pabanguhin si Bam. Na in order for you to make Bam smell good, 'di ba? Look good, ganyan-ganyan. Okay lang sa inyo kahit magmukhang tanga yung executive. 'Di ba? Ayun, magiging sumbungan na pala ng mga shooting si Bam. Talunin pa niya ang pagiging bayani ko no si Uncle Ninoy. The hypocrisy, sabi ni Cupcake. Ayun. Okay. So yun yung ano to. Yun yung problema ko diyan sa pautot nila tungkol kay Bam Aquino. Nakakairita. Walang pagkakaiba yung ginagawa ni Bam sa mga Tulfo. Oo. Oo. Ayun. Teka, ano ang tawag dito? Kahapon, Kuya Miko, June 24, nilibing na si Rene Clerk Baterbonia. Pagkatapos, yung nanay niya, very, 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 very emotional yung statement ng nanay niya na sabi nung nanay, anak, wag mo silang patulugin. Wag mo silang patulugin hanggat hindi sila nagsasabi ng totoo. Porque ba't mahirap tayo, hindi sila makahingi ng tawad sa atin. Ganon. Actually, sobrang painful talaga nung eksena na yon. And if you are going to be... alam mo yung, I wanted na na parang gusto ko sana sana makahanap na sila talaga ng peace. Lalo na sa part ni Rene. Na, kasi parang ang nangyari, ayaw ng peace nung nanay hanggat walang justice. Sa isang banda, gusto ko matahimik na si Rene. Kasi parang, deserve mo yung ma-at peace ka na. Pero sa isang banda, alam mo na yung naiwan ni Rene, maghahanap ng hustisya. Ganon. Ang painful lang kasi dahil sobrang mishandled nitong nitong mga pangyayaring to. And yung mga normal na gusto mong maging act
nung isang pamilyang namatayan, hindi mo rin ma-impose. Kasi kumbaga parang, you know, a lot of people would say na, sana pinatahimik na lang nung nanay yung kaluluwa ni Rene, na parang, wag na sana niya na parang anuhin na, anak, wag mo silang patulugin, kineso. Kasi parang hiniling talaga nung nanay ni Rene na na, and, can I impose my judgment na, Mami, pagpapahingahin mo na si Rene, parang hayaan mo na siya. Laban na lang tayo dito, pero pagpahingahin mo na si Rene, ganyan. But I think the connection between Rene and the frustration of the mother of losing a son na nasa prime na papunta sa prime years is just too painful. Ng potential. Oo, it's just too painful to handle. So sa totoo lang, hindi ko rin talaga masisi yung nanay na ganun yung sentimiento niya. Kasi sobrang sakit. And it goes beyond dun sa namatayan ka ng anak. Kasi it becomes a template of a story of injustice dito sa bansang to. Ganun. And to that extent, tayo na naiwan ni Rene, we should not stop in fighting for fairness and justice. Kasi parang putang ina, kitang-kita. Pagkatapos ngayon, yung Ateneo, gustong i-demanda yung mga nambabash sa players nila, gusto i-demanda yung parang, wow. Kayo pa talaga. Ngayon, willing na willing kayo willing na willing kayo ipagtanggol yung mga rich nyong mga players, ganyan. Yung mga rich nyong players, ganyan. Gagawin nyo ang lahat para maprotektahan sila. But where were you nung mga poor basketball students yung naargabyado? 'Di ba? Nasaan kayo noon? Nasaan ang Ateneo noon? 'Di ba? So nakakaano talaga, I mean, it is tama si John Reiter Tama do si John Reiter na this is actually a class war. Labanan to ng mayaman at mahirap dito sa oligarchic society na meron ng Pilipinas. 'Di ba? Alam mo Kuya Miko, yung isa pang 'di ba? Yung mga players ng Ateneo, nagpa-interview yan kay Pia Ontiveros. Tapos parang kinuwento nila kung ano yung nangyari, ganyan. And the two students, Kiefer Alas at saka yung the other guy. Pero sabi nila na, buhay pa kami, pero parang pinapatay naman kami everyday kasi binabash kami and things like that, ganyan. Yung parang, and sa totoo lang, I also feel for those students na nababash ng malala dahil dun sa nangyari. Kasi it's not their responsibility. They are also players. Okay? But the more that Ateneo is trying to protect the rich students from emotional harm, from bullying, and etc., which is something that they did not show to Adili and Baterbonia. Imbis na ma-manage yung galit, Ateneo can't help it but to add fuel on the fuel on fire ng galit ng mga tao. Kasi parang naiintindihan ko naiintindihan ko yung part ng mga estudyante na nababash. And please, let us not bash them ng bonggam kasi it's not their fault. It is really the school's fault. It is the coaching staff's fault. Hindi ng mga teammate ni Rene. Okay? Hindi ng mga teammate ni Rene. But if you're going to look at it sa perspective naming mga meron, yung dalawang bata, broken. And, wag nating tuluyang i-break yung dalawang bata na yon. Pero yung dalawang player, patay. So, ibig ko sabihin, lugi pa rin sila Baterbonia dito at saka si Adili. Diba? Yung dalawa, they would be able to get the best therapist, the best support and things like that. Ganyan. Broken sila. Pero yung dalawa, dead. Ano gawin natin? Diba? And I really think, I really hope that Ateneo would be able to, to manage this sooner than later. But it's gonna take a lot. And I think they have to acknowledge a lot of things and do a lot of things in their culture because there is something wrong with Ateneo culture. Something is seriously with the way you fucking think.
in Ateneo. Mhm. 'Di ba? Mhm. Well, di ba parang concerned kayo dun sa mga players nyo na sila ang nakakakuha ng backlash Mm. doon sa nangyari kay Rene. Pero kung ganun kayo ka-concern, alam nyo kaya lang naman ganyan yung nakukuha nilang bash kasi feeling nila you are not doing enough doon sa nangyari kay Rene. So kung concerned talaga kayo sa mga estudyante nyo, mape-prevent nyo yan. Kung from the day one, ginawa nyo na agad yung ako for sure kaya ganun yung feeling. Meron pa atang ano di ko sure kung, hindi ko pa kasi na-check. Pero parang hindi man lang sila humingi ng tawad sa atin. Ayan. Sorry. Yung hindi man lang sila humingi ng tawad sa atin. So, kaya ganun yung feeling din ng mother is because feeling niya nga hindi ginawa ng Ateneo yung dapat nyong gawin. So, ang nangyayari, dahil hindi masatisfy yung mga meron, yung mga tao, yung mga affected, ang nababash, yung mga estudyante nyo, yung mga players nyo. So, kung meron man dito na may kayang gawin para i-prevent yun, hindi yun yung pagkaso doon sa mga humihingi ng mga hustisya. Kung hindi kayo yun, na dapat kayo ang nagbibigay ng hustisya. Kasi kung feeling naman ng mga tao, kung feeling naman namin na ibibigay nyo yung lahat, you are that, o yung feeling na lang ng nanay. Kasi pag nakita natin na satisfied yung nanay at okay siya sa ginagawa It would be easier for the public to na parang, accept di ba? Sino tayo para tayo ang magsabing hindi kami satisfied? Okay na yung nanay, ano na yung ano niya, parang para sa kanya sapat yun. Hindi mababa siya ang mga players nyo, promise. Ngayon, kailangan talagang may magawa dito sa nangyari kay Rene. Kasi hindi nga natin alam kung may Rene pa in the past. And we want to prevent the future Rene na pwedeng mangyari ito sa kanila. Paano na lang kung yung susunod, hindi kasing galing talaga, hindi MVP katulad ni Rene. Magkakaroon ba siya ng same na ingay at same na paghingi ng justice ng katulad ng sa kanya? So, hopefully kayo sa Ateneo, you really call out. Kasi it could be you 'Di ba? It could be you. Yung mga athletes sa Ateneo, it could be you. If they can do that to Rene, at pag namatay siya, ganyan, pwede din nila, at makalampas sila sa ganitong stage, pwede din yun magawa sa inyo. So, sa mga athletes in the future, at sa mga athletes ngayon, actually, nagtatanong ako, yung sports, yung commission ba ng sports, may sila? Kasi dapat you need to protect. May nag-ano sila, parang sila yung mga first na nagbigay ng assistance doon sa family. Binigyan nila ng 250,000 pesos yung family ni Rene at ni Adili, tig 250,000. So, kaya nga nabash-bash yung PSC na parang wow, kasi laki lang ng tip sa pekpek na pekpek ng baba ng burikat ni Erwin Tulfo, di ba? So ayun, kailangan mabigyan to ng ng solusyon, or else there will be more Rene. Kasi kung makakalampas sila sa ganitong bagay, what will stop them na makalampas sa mga susunod na mangyayari? Lalo na kung hindi kasing galing ni Rene. Kung hindi kasing ingay ng katulad ng ingay natin ngayon kay Rene. Ayun. And I think if there is any that we should not lose focus on is emphasizing the issue on class. That in this country, opportunity is scarce. And people are treated differently depending on kung ano yung sinabi mo sa buhay. So, and this is not the country that I want for the Philippines. What I want is an opportunity for everyone. Mayaman ka, mahirap ka, paghirapan nyo na paghirapan nyo na marating yung mga dapat nyong marating in a sense na magkakaroon kayo ng parehas na opportunity para makarating doon.
'Di ba? Hindi naman natin hinihingi na ano gawin yung mayaman yung mahihirap. Ang sinasabi lang natin dito is that kapag merong nahirap na nagpupunyagi, dapat yung treatment sa kanila parehas din sa treatment sa iba. Yun. Joey, mas concerned pa yung ad mo dahil hindi daw sila makakalaro next UAAP season kesa dun sa dalawang namatay. Sabi ni JV, Atenista ako and I'm ashamed of the lack of empathy of my school. Sabi ni JV. Ayan. Maraming salamat, no? Actually, very grateful ako dun sa mga Atenista who are very vocal. Yes. Kasi mga Atenista talaga ang magko-correct nito Yes. And at the end of the day, kawawa rin yung mga Atenista dyan. Because of this behavior of Ateneo, the school not the students. Because of the behavior of this school, yung mga Atenista, nakakabit na sa identity nila yung pagiging Atenista nila. Pag namatay yan, Atenista yan. Yes. 'Di ba? Pagkatapos yung school mo, ganito ka nonchalant, 'di ba? Na hindi man lang makapagpakita ng empathy na acceptable, 'di ba? And so, well, anyway, ngayon, to be fair sa Ateneo students, no, and sa mga May mga Ateneo nag-call alumni, marami ring nagko-call out sa kanila. And they are actually a very, very vital piece pagdating dun sa pagko-correct nitong class war na ito. Kasi, nobody would call them out na kasing lakas ng pag-call out ng iba. Yes. Kasi it is your institution. It is your organization. 'Di ba? So, dapat yung mga Atenista, yung mga teachers, yung mga your voice should be the loudest. Kayo talaga dapat yung pinakamalaki ang sigaw dyan na parang, pwede bang itama natin yung mga mali ng Ateneo? Can we change some way of thinking here? Especially the way of thinking of the people who calls the shot for Ateneo. 'Di ba? Ang English translation pala ng Aurora, we have a lot of fun. Nakita ko sa Some of the arrogance there said that the status quo will remain. Grabe, no? Ateneo de Manila yon. Kami sa Ateneo de Davao, hindi kami ganun kabad. Hindi ganun ka ba? Bad pa rin, pero hindi ganun ka ba? Pero in fairness, di ba, nag-effort kasi yung Ateneo de Davao to give due respect to Ateneo de Oo. Davao can only do so much. Kasi hindi naman kayo talaga yung pinaka main institution na involved. Ayun. Yes, you're 100% correct, Joey. I bleed blue, but nonetheless, lives here are gone. Actually, yung pag-call out nyo, same dun sa pag-call out ng mga taga-JIL kay Joel Villanueva, it gives you more credibility, more, ano ba yun? More gravitas. More gravitas, yes. Mas nakakasaludo ang mga taga-JIL na nag-call out kay Joel Villanueva. And ganun din, ang nararamdaman ko doon sa mga taga-Ateneo na nagko-call out sa Ateneo. Kasi ibig sabihin, you yourselves, kumbaga mas may tiwala kami sa magiging institusyon nyo kasi alam namin na yung mismong mga member ng institusyon na yun will not allow your institution to be a garbage. Oo. Correct. Ayan. So, yon. Will remain the same daw. They will still be the school daw that produce Rizal. Dapat daw And pwede. kill? People should know their place. They're forgetting entropy. Grabe no, ang yabang. Grabe the grabe the sense of entitlement. I mean, parang nag-close yung office ng ADU nung burial day ni Rene. Nakiramay sila. Men and women for others. Now I question my institution. Men and women for other oligarch. Diba, parang ganun yung nangyayari In fact, the oligarchic values started from Ateneo. Sa totoo lang, pagka yung mga mayayaman, ng mga estudyante, ng mga di ba? Pagkatapos, magpapa-scholar tayo sa mga konting mahihirap para kunwari, we paid our dues to the society. I'm so sorry, but ayun. I was told just put the fries in the bag.
Yeah, kapag sinabi oligarch evil, training grounds yan ng ipokrito. Ayun. So, anyway, ayun. Bakit mas eto ha, magprangkahan tayo. Why do you think very, very slow sila sa pag-respond and hindi sila ganun ka-aggressive in finding out the real situation doon sa nangyari kay Baterbonia at kay Adili? They do not want to lose the coaching staff because, the coaching staff is the key for a good performance sa UAAP. And why do they care about the UAAP more than the lives of the two kids? Because UAAP is money. Diba? So, yun yung kinakasama ng loob ng mga tao. Yun yung kinakasama ng loob ng pamilya ni Baterbonia, yung ng mga taga Mindanao, ng mga Atinista. Diba? Bakit ganun? Bakit it looks like that your values is really heading a certain way na above anything else, you are going to disregard lives of your students just to keep yung yung may kagaya niyan. Unang-unang statement ng UAAP ay hindi, Ateneo na bahalang mag-fix ng gulo na yan. So parang you cannot help but think that this is really a class war. There is really some oligarchic hand that is conducting the music here. I hope the ADMO All Sports team will be suspended at least for a year for vicarious liability. Sabi ni Rice Bunny, yeah, I agree. Ginawa nila yan sa Lasal. Because Lasal floated players that were not academically qualified. Walang namatay yun, ha? Walang namatay. Tapos ganun yung nila. Ayan. Anyway, siya Kuya Miko, meron ko pang idadagdag para tayo mag-end live na dahil mag-aalauna na. Wala naman, yun na. Ayan. I think, matagal ko na itong sinasabi, kung nakikinig kayo sa live ko dati. Actually, nung mga dati pa, yung mga guys, huwag tayong maging keyboard warrior. Okay? Let's ask ourselves kung pagod na ba talaga tayo sa ganitong sitwasyon. Kasi kung pagod na tayo, ito yung pagod na dapat hindi tayo nagpapahinga. Kasi kung magpapahinga tayo, mas tutuloy-tuloy ang pagod natin. So you need to ask yourselves kung uupo pa rin tayo o magsisimula na tayong lumaban ng patayo. Ayun. If si pa mapinalize ang Ateneo during the new AAP, boycott is key. Correct. Order po kami ng laing, Kuya Coco. Natakam ako kay Kifi. I'm ready to be part of pasta party, sabi ni Cupcake. Ayan. Go. Yes. Again, if the pasta party happens, the question is, what are you going to do? Let's join. Especially if they're going to call for the correction of the wrongs nitong bansang ito. Ganun. Sure ako hindi nila itatrash si Inday eh. Pero parang ang call talaga is really pagtatama ng mali sa BBM administration. That's what I heard. So, suportahan natin yung calls that would truly foster real change, and direct the country to a better path. Yun, suportahan natin yun. Sabi ni Remember, I agree. I have already secured 3 voters for Sara, 1 kakamping, 2 centers. Hello po, been watching you two since 2021. Here sa TikTok, sabi ni Zayan Tagik. Ay, talaga po? Anong user ID nyo sa TikTok? 2021, grabe. Oo.
Hayaan nila maglaro ang ad mo if pipilitin talaga para mabuo ang ad mo. Basta kami ng group ko, ready kami sa pasta party. May 2 van na pwedeng sumampa ang sasama. Sabi ni Pinoy Lacochero. Go, 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 go. Ayan. Okay, so I'll see you next time. Bye. Mamaya pag-usapan natin yung yung shooting sa Tacloban. Kasi marami yan eh. Kumbaga, maraming angulo, maraming issue. So it's a whole lot of topic and probably baka buksan ko ang tindahan later. Ayan. Okay? Oho siya, sige na, bye-bye. Thank you very much. And, teka, bago pala ako mag-close, mag-thank you lang ako sa mag-thank you lang ako sa Office of the Vice President for including me, Pau, Alvin, and other, Si Ate MJ, Crisette, Jazz. and Jazz doon sa, and also si Ma'am Eileen Yeah. Go ng Megasoft, ayan. So these people I highly respect, and it is an honor to be part of this kind of recognition. So and I'm willing to do it all over again, na if ever na magkaroon ng pagkakataon na kailanganin ng tulong ko, tulong namin, we'd be more than willing to lend a hand para sa mga ganitong bagay. And because I know that Inday Sara is a very good leader, and I am more than willing to extend whatever help that I can give to to deliver to the Filipino people. Ayun. So yun, Miss Joey, yung head ng UAAP ad mo, alum, dating player ng Blue Eagles basketball. Kaya, no? Ayan. What time po ang live nyo mamaya? Well, ayoko na magsabi ng oras kasi masisingil nyo ako eh. Masisingil nyo ako. Ayan. Hi, Prada Lucho. Ayan. Baka gusto nyo mag-comment sa TDLR video discussing failing PH economy. Ang daming nagsispread ng fake news na sinisisi na naman ng Duterte sa comments. Ano yung TLDR? Approx when po? Siguro mga 10 p.m. Ganon. Live tayo, Kuya Miko, mamayang gabi. Depende yan kung makakauwi tayo na. Kasi Alas 10 alam mo yan. naman. Oo nga. So, kaya hindi talaga magsasabi. Pero, Oo. ayun, kung kaya. Oo. Ayun. Diyos mio, Joey, akala ko inabandon na mo na kami sa live. Hindi, na-busy lang talaga. Na-busy lang talaga. Maraming mga ginawa, maraming mga tapos, na-busy lang. Ayan. Okay, so see you next time, and bye everyone.